Kasi tama naman po itong panawagan ni Deputy Speaker Janet Garin. Mag-focus tayo sa impeachment, doon mismo sa issue. Yan o, sabi dito sa balita, the criticism stemmed from social media posts and memes circulated after the first week of trial, in which supporters of Duterte ridiculed lead prosecutor Batangas Representative G. She said that attacks divert attention from the issues being tried before the Senate Impeachment Court. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinabi nila? Ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko, sabi po ni Chua. Kaya nga, mga kababayan, si Sara Duterte, nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mantong na mga kababayan sa bullying ng mga House prosecutors, yung mga DDS, hindi na kinaya sa legal argument. Kita ninyo mga kababayan, yan man talagang gawain nila. Kasi po, saan pa man magmana, kundi sa idol nila. Yung pamilya Duterte, mahilig po sa bullying, pagbabanta. Ano pa ba yung bago doon? O ngayon, kinundina na po ni Deputy Speaker Janet Garin yung bullying sa mga House prosecutors. Yan o. Kaya ang panawagan mga kababayan ni Garin, dapat niya mag-focus tayo sa ebidensya. Imbes na mag-focus tayo doon sa mga personal attacks. Kasi tama naman po itong panawagan ni Deputy Speaker Janet Garin. Mag-focus tayo sa impeachment, doon mismo sa issue. Yan o, sabi dito, Deputy Speaker Janet Garin denounced what she described as the bullying of House prosecutors following online attacks by supporters of Vice President Sara Duterte over the appearance of members of the prosecution panel during the impeachment trial, saying the public should focus on the evidence instead of personal attacks. Napunta po sa laway. Although, aminado tayo na nakaka-distract yung laway ni... May laway, sumusubo yung laway ni... Baka tayo may laway. Kaya yung advice natin na laging magpahid. Advice ninyo, siguro after na magsalita siya ng ilang mga argumento, magpuna siya. Kaya sabi dito sa balita, the criticism stemmed from social media posts and memes circulated after the first week of trial, in which supporters of Duterte ridiculed lead prosecutor Batangas Representative Jinky Beatrix Luistro over visible saliva while delivering the prosecution's opening statement, and the prosecution counsel Amando Berhiligotan after he appeared to have a runny nose during the presentation of evidence. Normal man niya na magkasipon. Sino bang hindi nagkakasipon? O, di ba? Kaya lang yun ang ginagawa ng mga DDS to distract the public, mga kababayan. Dinadala nila sa sipon at sa salaway yung issue, imbis doon sa mismong pagbabanta ni Sara Duterte, yung mga ebidensya. Ganon ang style nila po. Huwag tayong pauuto sa mga taong yan. Doktor po si Congresswoman Garin, dating DOH Secretary. So, asked to comment as a physician, Garin said, the attacks reflected a decline in public discourse and had no medical or scientific basis anya. Unang-una, ikinagulat ko, bakit ba tayo pumunta sa ganong kababang discourse? Sabi po ni Garin. The former health secretary explained that saliva in dry mouth are normal physiological conditions that may result from dehydration, prolonged speaking, or certain medications, while colds are caused by viral infection. Saliva niya is part of a normal person. At kapag medyo nadidehydrate ka o ikaw ay umiinom ng maintenance medications, kaakibat nito ay talagang medyo nagkakaroon ng dryness. Normal ba ito? Yes. So why focus on that? Normally, yun ang medyo
matatanda na, ganun talaga po. Kahit nga sa bata, yung bata malinaway, di ba yung bata laging naglalaway, kaya nga may lagay dito para sa tulo laway. So anong problema ninyo doon? Kung bata niya, Mr. Maravillas, maintindihan natin. Pero kung matanda na, nangyayari nga yon kahit sa matanda. May speaker po kami noon, isang success coach. Pag matagal na nagsasalita, talagang sumusubo rito. Yun ang nangyari kay Jinky Luistro. At nangyayari po yon kahit kanino sa pagmatagal na nagsasalita. Kasi nagpo-produce ng more saliva yung bibig habang nagsasalita. Kasi pag hindi po, lagi kang mauutal. Kasi pag nagda-dry yung bibig natin, lumalagkit yung bibig natin. Ayun, nagkakautal-utal sa pagsasalita. So ganun yan po, mga DDS. Kung hindi ninyo alam, then i-research po ninyo. Kasi that is a normal condition of any normal person. Unless abnormal ka. Kaya lang, siyempre, talagang gusto ninyong laitin. Kasi nga po, durog na durog lahat ng mga argumento ng defense. Tapos nagpakalat pa sila na yung away daw at pagkakasipon, mga tanda ng dishonesty. Sabi dito, Garin also rejected claims circulating online that saliva or falls are signs of dishonesty. Kaya sabi niya, never any history of the medical community has colds or sipon been cause of lying. She said that attacks divert attention from the issues being tried before the Senate Impeachment Court. Hindi rin natin pwedeng i-focus sa laway kung ano man yan. Kasi ang tanong doon, tama ba ang sinabi nila? Nagsisinungaling ba yung ating mga abogado at yung ating mga prosecutors? Ginagawa ba nila ang kanilang tungkulin? Describing the online ridicule as bullying, Garin stressed that the prosecution panel was simply performing its constitutional duty. Hindi, kailangan bang pagtawanan yan? No. It's actually bullying. The prosecutors are just doing the job. Andiyan na yung impeachment court, ipagpatuloy, tundukan at sagutin ang mga dapat sagutin. Huwag ilihis. Let's avoid personal attacks. Let's focus on the issue at hand, sabi po ni Garin. Sabi naman po ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua na appearing before the Senate Impeachment Court is physically demanding, recalling that prosecutors were initially not allowed to bring drinking water into the session hall. Nandun din yung stress, nandun din yung tensyon, sabi po ni Chua. He recalled that on the first day of trial, security personnel stopped him from bringing water inside the chamber, requiring him to finish it before entering. Naalala ko po kasi yung first day, nung ako po ay pumapasok, may dala po akong tubig. Pinagbawalan po akong makapasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Chua thanked Senator Pia Cayetano for later proposing that prosecutors be allowed to have water during the proceedings. Napakahirap din po noon, magsasalita ka doon, tuyo yung bibig mo. Hindi na rin naman po ganon kadali na magsalita doon po sa harap ng mga ating kagalang-galang na senator judges at sa harap din ng publiko, sabi po ni Chua. Kaya nga, mga kababayan, si Sara Duterte nag-request na magdala ng sarili niyang caterer. Inalaw naman po ng Senado, sariling refrigerator at caterer. Magdadala sila ng mga equipment doon para may sariling pagkain. O kita mo? Ayan lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Burning and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa,
Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.